Kamusta po muli mga kababayan, mga tambay ko? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ng isang senador. Mga tambay, si JB Ercito po mga tambay, kapatid po ng senador na si Jinggoy Estrada at anak po ng dating Pangulong Estrada mga tambay. Dismayado po siya mga kabayan. Hindi lang naman po siya dismayado. Tayo pong lahat na nakikita po natin ang napakagandang ginawa ni dating Pangulong Duterte na hindi po nagagawa ngayon ng binagoong Pilipinas. Dismayado po tayo, di po ba? Lalong-lalo po mga proyekto. Yung mga proyekto po na hindi po natuloy na dapat ay pinapakinabangan na po ng mga Pilipino. Bakit po kaya hindi tinuloy ng sinasabing administrasyon ng binagoong Pilipinas? Bakit po kaya? Alamin po natin dito kay Senador JB Ercito kung paano po din siya nadismaya sa ginawa po nitong administrasyon. Lalong-lalo po sa napakagandang proyekto po sana ni dating Pangulong Duterte na hindi po nila ginawa at itinuloy mga kababayan. Pakinggan po natin itong balita. Disbayado si Senador JV Ercito sa pagkakabinbin ng mga malalaking railway projects sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpapabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build, Build, Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita. Ayon kay Senador JV Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay ipapaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya, mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 panahon pa ng President Erap, North Rail, South Rail, we lost already almost 30 years. Sabi ng Senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na zero budget. Nilagyan ng Senado yan ng at least 200 million each for the project management office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Gate niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ejercito ng paghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Sa huli, nananawagan si Ejercito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us. Nakalamang na sila they're doing all the right things. Habang tayo nakastagnate. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nakalamang naman po tayo mga tambay. Saan po nakalamang ang Pilipinas? Sa kahihiyan. Lamang po ang ating bansa sa kahihiyan.
na idinulot po sa buong mundo. Diyan po tayo lamang na lamang, hindi po sa ekonomiya yata. Di po ba? Lumalamang po ang ating bansa sa dami po ng kahihiyan na idinudulot po ngayon po yata sa administrasyong ito. Hindi po kaya, mga katambay, ano po? Di po ba? Yung ginawa po nilang mga kapalpakan, di po ba? Lalong-lalo sa pagkidnap, di umano sa dating Pangulong Duterte. Kinilala po ang ating bansa na isa sa pinakamahina na meron po tayong hustisya sa ating bansa. Dahil hindi natin kayang maglitis sa sinasabi nila napakarami raw po kasalanan ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Wala po kasilbi-silbi ang ating batas, ang ating judicial, ang ating pong saligang batas ay patay pagdating po sa mga Duterte. Kailangan po ipatapon sa international na walang jurisdiction sa ating bansa. Di po ba? Puro kahihiyan po. At ano pa po, saan po tayo lamang na lamang sa ibang bansa? Dahil kauna-unahan po ang ating bansa yata, mga kabayan, na naintriga, na may issue na gumagamit ng pulburon at sumisinghot ng coke na hindi pa po ngayon natutuldukan itong issue na ito. Kaya po ang buong mundo at buong bansa ay kinikilala po ang ating bansa dahil hindi pa po ito nare-resolba at napapatunayan na hindi talaga gumagamit ng pulburon at sumisinghot ng coke. Ayon po yan kay Atty. Guanzon. Di po ba? At kay Cathy Binag. Si Cathy Binag po, mga tambay. At kinatatakutan din po yata ni General Torre yan, si Cathy Binag. Ano? Kasi hindi po niya tinututukan yan eh. Bakit kaya, mga tambay? Tutok na tutok kay Roque. Dahil nga po sa issue na nagpakalat daw po. Di ba? Isa sa nagpakalat na bangag. Pero yung mismong pinanggalingan ng mga video na si Cathy Binag ay tahimik po sila. Naisingit lang po natin. Pero ito po yung issue mga tambay. Mga tambay, nakapangihinayang naman talaga, mga kabayan. Totoo po ang sinasabi ni Senator J.B. Ejercito. Sayang, napakaganda na inumpisa ni dating Pangulong Duterte. Yung build. Pero nung pumasok po ang administrasyon po ng binagoong Pilipinas, mga kabayan, tama po yung sinabi ni J.B. Ejercito, ni Senador. Napakaaga nilang nagbangayan sa politika. Dahil nga sa ambisyon, lalong-lalo yung sinabi ng Vice President na naramdaman niya ng napakaaga nung makabalik sila sa kapangyarihan. Ayaw na raw po itong mawala sa kanilang muli. Kaya gagawin ang lahat, gamit ang pera di umano ng taong bayan sa lahat ng mga kasagabal sa kapangyarihan na aagaw muli sa kanila. Dahil nga po may bonus pang pera at pulburon daw po itong kapangyarihan nito na ayaw na nilang mawala sa kanila. Nakita niyo po, isang damukal ang ginawa po nila na pamumulitika. Isang damukal na pera din po yata ang ginugol nila riyan. Kaya nga po lahat ng proyekto po na nasimulan ni dating Pangulong Duterte ay nawawalan po ng pondo sa House of Representatives. Dahil po iba po ang tinutukan nila. Tinutukan po nila pagpapabagsak sa pamilya Duterte yata gamit ang isang damukal na pera ng taong bayan. Kaya nga po ang mga proyekto na malalaki na makakatulong sa ating ekonomiya at makapagpapaginhawa sa taong bayan, lalong-lalo itong mga transportation na ito. Di po ba? Lalong-lalo sa Mindanao, na sana'y magkaroon na rin po sila ron. Di po ba? Ng napakagagandang train na magdudugtong sa mga bayan-bayan sa Mindanao. Di ba? Yung mga railway nila, wala. Walang pondo. At yung Bicol, di ba? Yung mga train na sana'y mabubuhay na naman muli ang biyaheng Bicol to National Capital Region, to Bicol, ay wala. Diba? Inumpisahan na yan ni dating Pangulong Duterte pero nada. Dahil sa pera. Iba po kasi ang naging priority po ng 3 taon. Ngayon, ipapakiusap ng isang senador J.B. Ejercito. Ano pa ang magagawa? Ano pa? Wala na nga nagawa sa 3 taon. 3 taon na lang. Ano pa? Hindi pa nga nila napapabagsak ang Vice President. Tututukan pa ba nila yan?
Hindi kaya? 3 taon na nga inuubos. Napupunta yata sa pagpapabagsak sa mga Duterte ang pera ng bayan na dapat ay sa mga palalaking proyekto. Hindi kaya? Ngayon pa ba titigil yan? Inumpisahan na nga nila ng maaga yan. Kaya malabo yan. Di po ba? Kailangan nilang tapusin ang pagpapabagsak dahil darating ang halalan 2028. Hindi nila magugustuhan. Dahil maaga pa nga lang nila, gusto na nilang mawala. Dahil nga ro sa kapangyarihang ayaw nang mawala sa kanila. Di po ba? Tatantanan pa ba nila yan? Napakarami na nga nilang ginamit dyan na sinasabing enforcement nila. Pati nga mga abogado na sinasabing matatalinong tao, pati Ateneo, law school, di ba? Nagagamit na rin po yata sa politika para sabihin, tama ang ginagawa nila impeachment sa Vice President. Di po ba? At delikado rin po ito si Senador J.B. Ejercito. Bakit? Delikado ito. Nagpapalabas ng fake news. Pag po yan ay nalaman ng PCO, mga tambay, at nalaman ng Malacanang, at nalaman po yan ng isang Yusek Castro, ay tahasan po yan, sasabihin di umano na fake news po yan. Hindi po totoo yan, Senator J.B. Ejercito. Napakaraming ginawa ng Administrasyong Marcos. Hindi mo lang nakikita. Isang damo ka lang ginawa nila. Hindi mo lang nakikita. Dahil ikaw ay nagbubulag-bulagan sa mga proyektong napakarami na ginawa ng administrasyon ng binagoong Pilipinas. Fake news ka. Pag po nagsalita at nalaman yan, di umano ng isang Yusek Castro na tinatawag na pinsang buo daw ni Franz Castro na convicted ng child abuse ayon sa Vice President. Pinsang buo daw yan Sabi ng Vice President, magpinsan. Mga kababayan, delikado ka, JB. Ito si Senador JB Ejercito, pag nalaman ng isang Yusek ng Malacanang yan, baka ikaw ay maimbestigahan pa ng NBI, nagpapalabas po kayo ng fake news. Ayaw po ng NBI saka ng bagong PNP chief. Ayaw po sa fake news, lalong-lalo sa kasiraan ng administrasyon. Dahil wala pong kasiraan ng administrasyon at lahat ng ipinangako na administrasyon po ngayon na sinasabing build, better, more. Mas magaling sila. Mga tambay, ay lahat po yan ay ginagawa po ng administrasyon Marcos. Pag po ang nag-release po niyan ay Malacanang. Lalong-lalo po ang Yusek po sa Malacanang na si Claire Castro, mga tambay. Napakaraming nagawa, proyekto. Kaya delikado ito si JB Ejercito, si Senador JB. Nako, mababatikos po ito. Dahil si Senator JB Ejercito ay nagpapakalat po ng fake news. Dahil yung mga proyekto na makakatulong sana sa mga Pilipino ay hindi po tinuloy at hindi po nilagyan ng malaking pondo. Mga kabayan, madidisgrasya ka niyan, Senator JB. Hintayin mo. Pagka yan pumutok ng pumutok at kumalat na kumalat yung balita na yan, madadali ka ng fake news. Baka madali ka pa ni General Torre at ng NBI at ng DOJ. Galit na galit sa fake news yan. Nagpapakalat po kayo ng fake news. Dahil pag po ang balita po, lalong-lalo sa malalaking mainstream media at lalong-lalo po sa mga nababayaran mga vlogger sa social media, di umano. Mga kabayan, wala pong ginawang mali ang administrasyon, lalong-lalo sa mga proyekto na sinasabing better, more. Napakarami po at sinasabi rin po ng mga ito na raw po sa kasaysayan ng Pilipinas ang pinakamagaling na pangulo raw po sa nagdaan sa ating kasaysayan ng tinatawag na Marcos Jr. Mga kababayan, pagka sila po ang tinanong at pinaniwalaan po ninyo, mga kababayan. Di po ba? Kaya yung sinasabi nga po natin, mga kababayan, ito pong mga tao na ito, mga tambay, hindi mo pwedeng kontrahin sa panahon ngayon. Dahil nga po napakarami po nilang enforcement. At napakarami po sa panahon po natin ngayon. Halos lahat po na nasa gobyerno natin. Lalong-lalo po yata
ang ating men in uniform ay nabulag na po yata sa sistema. At nabulag na rin po yata, nakakabulag po yata mga tambay, yung sinasabing malalaking numero. Lalong-lalo kung ikaw ay nagiging priority ng isang speaker, di umano. Nagiging priority ka at lalong malalaki ang ibinibigay sa yung budget yata. Yan, nakakabulag po yata yan. Kaya ganito po nangyayari sa ating bansa, mga tambay. Yung dapat na makapagbibigay po ng kaginawaan sa Pilipino at mag-create ng mga trabaho at makapagpapaluwag po sa ating ekonomiya sana, ay siya po ngayon nalalagay po sa basurahan dahil wala pong proyekto o sinasabing pondo na inilalagay dito. Diyan ka magtataka mga tambay. Isang damukal na po ang utang natin dahil sinasabi sa mga programa nila, yung sinasabing better more. Mas malaki po ang binabudget nila kisa sa dating Pangulong Duterte na isang damukal na build ang nagawa. Nalinis pa ang Boracay, nalinis pa ang napakabaho rin na Manila Bay sa napakahabang panahon, at nalinis din po ang Ilog Pasig. At napakarami pong nagawang pantalan, airport, at mga karsada, tulay, eskwelahan, at marami pang iba. Napakarami sa loob ng 6 na taon. Pero ito, mas marami po tayo saan? Mas marami po silang nagawa sa balita. Puro release. Puro binabalita na napakaraming proyekto, programa nagagawa. Pero nakikita po ba natin yung malalaking programa at proyekto nila? Dahil mismo si Senator J.B. Ejercito na nasa Senado mismo ay alam niya mismo na wala at hindi itinutuloy ang malalaking proyekto na nabinbin na po. At wala na halos budget na nilalaan dito para matapos itong mga programa na ito. Ang tangi lang pong ginawa nila achievement, mga tambay, politika. Pagpapabagsak sa mga Duterte, ipatapon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, na walang jurisdiction sa atin, na ginastusan daw po ito, umuugong, at bali-balita na po ito. Di umano, na hindi po bababa sa $200 million daw po, di umano ang ipinang suhol sa ICC. May katotohanan kaya ito? Paano ka makakuha ngayon paano mo matatapos sa mga proyekto ng Better More? O dadaigin mo pa yung Bill Better More? Kung ang pera ni Juan de la Cruz ay dinadala mo sa ibang bansa, ipinansusuhol mo, di umano. Kilalaking pera. Di po ba? Wala. At yung ginagastos mo sa pagpapabagsak sa Vice President, sa impeachment, hindi po libre yan. Hindi po gagalaw ang mga congressman kung hindi mo susuhulan yan mga yan, di umano. Di ba? $150 million. 150 million pesos. Di umano ang isang pirmahan dyan sa impeachment. Pera ng taong bayan yan. Ilalagay mo sa mga opisina ng Kongreso na wala man lang ito tayong makukuha kung saan nila dinala at ginastos yan. Dahil sila ay exempted. Exempted yata sila sa mga audit. Di po ba? Hindi kaya? Kaya ano mangyayari sa ating bansa? Mapag-iiwanan po talaga tayo. Kaya nga sinasabi ni Senator JB, naiwan na tayo nung dati natin nilalampaso ng Vietnam. At hindi lang po Vietnam sa darating ng panahon. Baka tayo na po yung kahuli-hulihan. Kulelat na po pagdating po sa ekonomiya ang Pilipinas. Napakaswerte lang po natin mga kabayan. Kung wala po tayong napakarami na mga OFW sa ating bansa, palagay ko, kawawa na po, bagsak na po ang ating bansa. Napakaswerte lang po natin dahil napakarami po nating mga kababayan na sobrang gagaling at tatalino. Mga skills, napakarami po nilang skills. Talagang ubod ng gagaling ng ating mga OFW. Kahit saan mong daanin, larangan, lalong-lalo sa pagtatrabaho. Mga kababayan, hindi mo talaga ito matatawaran. Talagang bayani itong mga ito. Itong ating mga kababayang mga OFW. Sila po halos ngayon ang talagang nagsosurvive, bumubuhay sa ating ekonomiya.
Dahil wala pong napapasok, walang malalaking investor sa ating bansa. Kaya nga sabi ni Senator JB na pag-iiwanan na tayo ng mga bansa katulad ng Vietnam, walang pumapasok na mga bagong investor sa ating bansa. Kaya nga wala Kaya nga pati ang mga proyekto na dapat magbibigay ng mga trabaho sa ating bansa, nakatenga. Di po ba? Kung wala po tayong mga bayani ng mga OFW, saan po pupulutin ang ating bansa? Sa kangkungan, sa basurahan. Dahil dinadala pa tayo sa malalaking utang yata nila. Isang damukal na inuutang. Di po ba? Kaya napakaswerte pa ng ating bansa, mga kabayan. Dahil nahandyan pa ang ating mga OFW na talagang nagsusumikap, nagbabanat ng buto, talagang dugot, pawis ang puhunan, malayo ka pa sa pamilya mo. Di ba? Pero ganito lang po ang dadatnan nilang gobyerno. Mga kabayan, yung nagpakahirap ka, makapagbigay ka ng remittance, malayo ka sa pamilya, mabuhay mo ang pamilya mo. Pero ganito lang ang pagpapatakbo ng gobyerno na sana yung inaasam-asam mo na itutuloy sana nila yung napakagandang proyekto na makakatulong sa atin, lalo sa mga mahirap. Di po ba? Wala. Napakaganda po sana niyan. Pupunta ka kung ikaw ay taga Bicol. Hindi ka na mahihirapan at makakatipid ka pa sana kaysa mag-eroplano ka o sumakay ka ng bus o bus. Di ba? Samantalang ito'y train. Di po ba? Napakalaking kaginawahan at katipiran kung ito ang iyong sasakyan kung ikaw ay pupunta, di ba, sa Bicol. Di ba? Malaking tulong at makapagbibigay ng maraming trabaho. Sana. At ganun din po yung mga kababayan natin sa Mindanao na umaasa po sana noong mga panahon na ito'y matatapos at ipagpapatuloy para po gumanda naman po at guminhawa ang ating mga kababayan sa Mindanao, lalong-lalo po sa transportation. Pero, grabe po kasi ang pamumulitika. Na politika po yata ng husto. At nagamit po ng pera, nagamit po yata talaga nila ng husto ang pera ni Juan de la Cruz sa sobra yata nilang pamumulitika. Kaya po ang ating bansa, napag-iiwanan na. Kaya ang pinakamasakit pa po nito, mga tambay, tayo po ang nagsasakripisyo sa ginagawa po nila. Sila po ay sitting pretty, real talk. Sila po ang nagmamando ng ating napakalalaking pera na ating pong binubuwis at nakakautang pa tayo sa labas ng bansa. Sila lang po ang nakikinabang yata dito ng malaki. Sitting pretty. Buhay hari. Buong pamilya nila hindi magugutom. Pero tayo na nagpapasweldo sa kanila, tayo ang hirap na hirap. Isang kahig at isang tuka. At kailangan mo pang guminhawa kung ikaw ay makapag-abroad pa. Makakuha ka lang ng konting ginhawa kung ikaw ay lalayas at magtatrabaho pa sa ibang bansa. Dahil sa ating bansa, ang maginhawa lang ay mga politiko at mga oligarko. Pero tayong mga pangkaraniwang mamamayan, lagi po tayong isang kahig at isang tuka. Yung sinasabi nga po na mga ano po ba tawag? Pamahiin po ba yun? O nakagis na po natin yun Pagka ikaw ay isang mahirap, isang kahig at isang tuka. Pero pag ikaw ay politiko, isang damukal na kahig, puro po tuka ang nasa iyo. Isang damukal na sobrang kahig ng kahig, isang damukal na kwarta po yan. Pasok na pasok po sa iyo yan. Mga katambay. Di po ba? Ibang klase po. Yan, delikado. Yung sinasabi nga po natin, si Senador JB Ejercito, sa ginawa mo pong yan, ay delikado ka sa pamahalaan. Sinisiraan mo ang imahe ng binagoong Pilipinas, lalong-lalo po ang presidente ng ating bansa. Sinisira mo ang napakagaling at talagang pinagkakatiwalaan nila ng mga politiko at ng mainstream media at ng napakarami sa social media na proud po sila na ang Pangulo nila ay isang Pangulong Marcos Jr. Ito po ay walang issue ng pulburon at walang issue na umihitit ng coke at walang issue ng korupsyon itong mga ito. Wala. Isang damukal po, mga tambay. Walang issue pero isang damukal naman na karga-karga.
sa balikat, mga kababayan. Alam nyo na po ang ibig sabihin ni Kamanong, mga kababayan. Kaya abangan na lang po natin at hintayin natin kung sasagutin po ito ng Malacanang, mga tambay, sa pinakakalat po ni Senador JB Ejercito na siya po'y dismayado, mga tambay. Dismayado siya sa nangyayari pong pagpapatakbo ng administrasyon, lalong-lalo po sa mga proyektong pakikinabangan ng mga Pilipino. Hintayin po natin ang sagot ni Yusek Claire Castro. Tsak po, babanatan po yan. Fake news po yan. Dahil wala pong ganyang proyekto na hindi po ginagawa ng binagoong Pilipinas. Lalong-lalo po pag sila po ang magkukwento at sila po ang magre-release, mga tambay. Sigurado po yon. Hindi po papayag yan na hindi po yan ipagtatanggol dahil fake news na naman po yan. Yan lang po lalabas dyan Dahil lagi po nila sinasagot sa atin, fake news kayo. Puro kayo fake news. Pero wala naman po ipakita sa atin. Wala naman ipakita sa atin pruweba na hindi fake news, mga tambay. Basta salita lang sila ng salita, mga kabayan. Ginagawa lang po nilang tangat bobo ang mga Pilipino, mga kabayan. Pero sa bandang huli, sila po nagiging tanga at bobo at nagpapakagago dahil sa sobrang pakinabang sa politika, mga kababayan. Ibang klase. Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating tambayan, mga kababayan. Thank you po. Lalo po sa mga nagsusubscribe. Thank you po sa ating mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa mga tumatangkilik po, thank you po. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po at thank you po sa ating ating mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, si Wills Babol 5697, si Rosalina Team 888 at si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa mga biyaya pong pinagkakalob. Thank you po. At syempre po, yung panalangin at dasal po, isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. At syempre po, magpapaalam po muna ang inyong lingkod. Thank you po. Sa muli po ulit, mga tambay. Ingat po tayo. Sa muli, maraming salamat po. Bye-bye.